Ang iyong tanong ba ay may, may kaugnayan sa talak? Opo. Kasi mayroong nagbibiro kasi na magtatalak. Then nalimutan niya na bawal pala yun. Nalimutan niya talaga, as in nalimutan. So, yun, pasok po dun yung sinasabi niyo kanina na hindi siya, wala siyang kasalanan nun kasi talagang nalimutan niya. Kinalimutan niya talaga. Okay. Jazakallahu khair kapatid. Subalit gumawa ka ng analohiya or kiyas. Subalit ang kiyas na ginawa mo ay batil. Ang ibig sabihin ng batil ay kiyas ma'al farik. Hindi ito pwedeng gamiting analohiya o paghahambing ang ating tinularan kanina sa issue ng talak. Kasi ang talak ay mayroong ibang hatol sa bagay na yan. Okay? So, ano ba ang hatol sa talak? Kahit na ito ay biro o kaya kahit na ito ay nakalimutan. Okay, nakalimutan niya. Kumbaga ay nakalimutan ko biro. Parang sabi na biro lang, nakalimutan mo, something like that. Okay? So ang hatol sa talak o diborsyo, kahit na ito ay binanggit bilang isang biro o sabi natin nakalimutan niya, ito ay mayroong bisa pa rin. Okay? At nagkakabisa sa ilalim ng batas ng Islam. Ibig sabihin ay counted yun as a one talak. Hindi ito itinuturing na walang bisa lamang dahil sa layuning biro o hindi pagiging seryoso ng salita. You know? So, ano ang patunay sa hadith na ito? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa raj'a. Tatlong bagay na kapag sineryoso ay totoo at kahit biruin ay itinuturing din itong totoo o counted, no? Ang kasal, alam mo yung tinatawag na kasal, sasabihin niya na pinakasal kita sa anak ko na ganito ganyan, ay hindi, biro lang. Ay hindi pwedeng mabiro yan. Counted yun, no? Ang talak, ganun din ang tinatawag na talak, at ang pagbabalik sa asawa o raja, yung babalikan ng asawa niya, tapos biro lang pala, hindi, walang biro yan dahil ang biro yun ay totoo. Okay, ibig sabihin, nagiging counted yung tinatawag na biro na yan. So, pinaliwanag ng mga ulama, kagaya ni Imam Al-Khattabi, rahimahullah, ang kahulugan nito ay kapag ang isang tao ay nagbiro sa pagpapakasal o diborsyo, kahit hindi niya sineryoso, ito ay nagkakabisa. Dahil ito ay seryosong usapin sa Sharia. Si Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah ay nagsabi, ang talak kahit binigkas bilang biro o sa galit man ay nagkakabisa kapag natupad ang mga kondisyon ng pagbigkas nito. Kaya't, kung isang lalaki ay nagsabi sa kanyang asawa na hinihiwalayan na kita, ay nakalimutan ko, pwede kalimutan ko. Okay? Sabihin natin biro lang, kahit nasa tungo ng biro o wala sa galit, ang hatol ng Islam ay nagkakabisa ang talak kung ito ay malinaw at kusang loob na binibigkas. Malinaw? Ang bilang paalala, hindi laruan ng talak, tandaan natin. Ito ay isang sagrado at seryosong hakbang, hindi dapat binabanggit ng basta-basta. Diba? Kung ito ay unang talak o pangalawa, may idda. Mayroong waiting period ng babae at maaari pa siyang balikan habang nasa loob ng idda or waiting period. Kung ito naman ay katlong talak o talakbain, hindi na maaring balikan maliban na lamang kung ang babae ay ikinasal sa ibang lalaki, naghiwalay sila ng ayon sa tinatawag na Sharia. So, conclusion, ang talak na sinambit kahit bilang biro ay nagkakabisa ayon sa Sharia. Kaya ang isang Muslim talaga ay dapat maging maingat sa kanyang mga salita, lalo na pagdating sa mga sagradong institusyon gaya ng pag-aasawa. Kung gustong, kailangan alamin talaga at kailangan pag-aralan niya. Okay? Yes, Abdulaziz? Kasi additional lang, kung ang sinabi niyo po, na dapat yung word is malinaw na hinihiwalay na kita. So, hindi po ba counted yung nagbabay ka lang, babay, parang gano'n? Okay, sa tinatawag na sa Sharia, merong direct at saka indirect way of expressing the talak, di ba? Kung yung walang duda doon sa direct way na kung saan, pag sinabi kasing direct way, yung tinatawag na saraha at saka gayro saraha, ang saraha yun yung direct way na walang ibang interpretation, walang double meaning. Okay, pag sabing ihiwalay na tayo, ayoko na sa'yo, tanalak na kita. Mga yun, tanalak na kita kasi automatic yun, walang double meaning yun eh. Okay, walang yun. Whereas sabihin mo na, hiwalay ang kulay at saka pwedeng hiwalay ang kulay at saka puti at saka dikolor. Mga ganun yun yung mga double meaning. Okay? So doon sa mga double meaning, di ba sabi natin, bye. Mayroong double meaning yan. Either ano bang ibig sabihin ng bye na paalam lamang o alatul na talak na. So pag mayroong mga words na ginagamit na double meaning, yan ay babalik sa intention ng tao, sa nagsabi nito.
kapag sabi mo, babay na, okay, doon ka na muna sa magulang, doon ka sa magulang mo, ibabalik na kita. So ano bang layunin niya? Talak, asa talak, or panandalian lamang para i-cool down yung mga nararamdaman? Okay? So dito, babalik sa intention na nagsabi. Kapag ang kanyang layunin ay talak, then magiging counted yun as a talak. Pero pag hindi, hindi naman. You know? Yeah, additional pa, isa pa. Paano pag walang kaalaman kung nagsabi? Ano no? Kasi hindi siya fully aware. Parang walang kabuuang kaalaman kagaya niyan. Kunyari, pina-inform mo sa amin, ngayon lang nalaman na ganun pala ang hapon. Masisisi ba yun? O may ano ba? Meron ba siyang kasalanan? So ang ibig sabihin ba doon ay ang intention niya is talak talaga. Pero hindi lang alam talaga alam ang batas. Hindi. Parang ano lang parang nagkakaroon lang kasi ng problema. At parang ma-attract siya. Parang ganun lang. Pero naayos naman. Paki-elaborate. Naidara ko na Yashek kasi nagkakaasawa ko lang itong nakaraan. July. Kaya yung nagkakaproblema kami asawa ko kasi medyo bata pa siya, 14 years old. Wow, mashallah. Ako 28 na ako. Ngayon, hindi pa siya ganong matured na ganun sa Islam. So, ngayon mga pagkawala ko sa kanya na hindi niya nagustuhan, parang siyempre nahihigpitan ba, parang nasasakal siya sa ganung way. So, parang ako, bilang isang lalaki, siyempre, tayo po yung mamumuno Parang pag hindi ka sinunod, Islam naman po yung pinapatupad mo. Parang masakit sa damdamin. Parang ngayon, nagkakaroon ako ng doubt na parang gusto ko matras. Ngayon, binibiro ko siya na parang namamaalam ako. Hindi niya ako susundin. So, ano, ngayon ko lang nalaman yung mga ganyang hatol niya siya. Ito ba ay warning pa lamang na kasi iba kasi implication kasi ng ng rules kapag sinabi mo na kapag hindi mo ako susundin, halimbawa, kapag hindi mo ako sinusunod sa sa pagkakataon na ito, ihiwalayan na kita. Then on process pa 'yon. Ibig sabihin, while you're waiting for that, at hindi pa naisakatuparan hindi pagsunod, hindi walang maganap na talak. Kung ganun kung ganun yung senaryo. Kasi nga hindi pa naman siya sumuway Parang ganun ba? Or nagbigay ka na ng warning na isakatuparan na. Nabiro ko kaya siya check ng isang beses. Pero sunod-sunod yun, nagbabay ako ng tatlo. Parang babay lang na parang double meaning na binibiro ko siya na aalis na gano'n. Tapos, gano'n, parang kasi, parang valid kasi. Okay. So, una-una, para maging maliwanagan ka, ay italakay natin ng bahagya, kapag ba ang isang Muslim ay nagsabi ng talak nang walang kaalaman sa batas ng Islam, lalo na kung hindi niya alam talaga ang salitang iyon ay nakakabisa kahit biro o walang intensyong paghiwalay, no? Ay ang mga scholar ay mayroong detalyado at makatarungang pagtingin sa bagay na ito. Unang punto, yung kaalaman sa batas ng talak ay mahalaga. Yan ang punto na dapat mong malaman. Talagang, kaya nga sa mga mag-asawa talaga, bago pa sila mag-asawa, kailangan talaga alamin lang muna yung at least kahit paano may idea sila sa tinatawag ng nikah, sa mundo ng nikah, mga batas nito. At the same time, yung bahagyang kaalaman na may kaugnayan sa talak. Kasi napakahalaga yung para mapag-ingatan nila ang relasyon nila ng mag-asawa at kung gusto na manatili ng matagalan. So kaya ang kaalaman sa batas ng talak ay napakahalaga. Ngunit hindi laging kondisyon ng bisa. Meron tayong tinatawag na al-qaida o pangkalahatang batas. Walang excuse sa hindi pag-alam sa mga pangunahing usapin ng relihiyon. Kaya, ang sinumang Muslim ay inaasahang alam na ang talak ay seryoso at hindi biro. Ngunit, kung ang isang tao ay lubos na ignorante, sorry for that word yan kasi yung ginamit ng mga scholar Kapag siya ay tinatawag na lubos na ignorante o wala talagang, o sabi natin mangmang, at hindi alam na ang salitang talak ay nagkakabisa kahit walang intensyon at ito ay bagong Muslim o lumaki sa kapaligiran na walang kaalaman sa Sharia, ang ilan sa mga ulama ay nagpapahintulot ng konsiderasyon. Kinoconsider ito since na siyempre wala pang, kumbaga hindi pa sumagi sa kanyang kaisipan kahit ni isang bagay na ito ay
mahalaga at ito ay tinatawag na seryoso. Okay, kahit pa ito ay biro, kahit pa wala kang intensyon na talak talaga yon. So, pangalawang puntos, yung fatwa ng mga ulama sa mga ignoranting nagbigkas ng talak, yung mga mangmang na nagbigkas ng talak. We're talking about na ignorante sa usapin na ito, ha? Hindi sabihin na ignorant talaga siya. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, kung ang lalaki ay nag-utter ng talak habang walang intensyon at hindi niya alam na ito ay may bisa kahit biro, at siya ay bagong Muslim o ignorante sa batas, at ito ay kanyang unang pagkakataon, maari siyang hindi pa panagutin o sisisihin at hindi ito ituturing na pag nagkakabisa. Ayon sa mga mapagparayang opinyon. Okay? So yun yung fatwa ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Pag ikaw, alimbawa, lalo pat ikaw ay balik Islam, may mga ibang mga ano nga sa Islam, yung basic sa Islam, hindi mo pa alam, tapos nangyari na sa ito gayon. So, para sa kanila, they are considered at wala silang pananagutan. Okay? At maging si Sheikh Uthaymin rahimahullah ay nagbigay ng pahayag dito. Ang isang taong hindi alam na ang pagpapataw ng talak kahit sa biro ay may bisa at malinaw na walang layunin or intention ay maaring hindi managot sa unang pagkakataon. Ngunit pagkatapos nito, hindi na siya maaring magdahilan ng kamangmangan. Diba? After na unang pagkakataon, after na alam mo yung tama ba ginawa ko, at least ngayon alam mo na. So, wag mo lang tinatawag na ulitin yon pagkatapos ng kaalaman. So, pangatlong puntos, yung kondisyon para sa pagkilala ng kamangmangan o jahal. So, upang maikonsidera ang kamangmangan bilang dahilan para hindi maging valid ang talak, dapat, una, wala talaga siyang alam sa batas ng Islam tungkol sa talak. Zero knowledge talaga siya sa bagay na yon. Okay, iba kasi yung nagmaang-maangan sa totoong mangmang. Diba? Yung mga nagmaang-maangan para i-justify lamang yung kanilang mali na ay papalabas yung tama. Yung mga nagmamaang-maangan. You know? Pero sa walang alam, unang-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala higit nakakaalam ng bawat isa sa atin kung sinong may alam, kung sinong wala, kung sinong mangmang at nagmaang-maangan. So yun ang una, para hindi maging valid ng talak, no, dapat wala talaga siyang alam sa batas ng Islam tungkol sa talak. Pangalawa, hindi niya alam na kahit biro, nagkakabisa ito. Pangatlo, siya ay bagong Muslim o lumaki sa lugar kung saan hindi siya naturuan ng tamang kaalaman. Pang-apat, ang pagbigkas ay walang intensyon at bunga ng emotion, biro or ignorance. So ito yung mga puntos na napakahalaga nito. Hopefully you're jotting down, mag-take note ka, mahalagang bagay na yan, pwede mo rin ito i-share yan sa iba para maging aware sila. Ulitin natin. So upang maging maikonsidera yung tinatawag na yung kamangmangan bilang dahilan, no, para hindi maging valid ang talak, ay dapat mag-possess niya yung apat. Una, wala talaga siyang alam sa batas ng Islam tungkol sa talak, no. Pangalawa, talagang hindi niya alam na kahit biro, nagkakabisa ito. Pangatlo, siya ay bagong Muslim o lumaki sa lugar, Muslim pero lumaki sa lugar kung saan hindi siya natuturuan talaga ng tamang kaalaman. Din apat, yung pagbigkas ito ay walang intention at bunga ng emotion, no? Biro o tinatawag na ignorance. So yun yung apat na puntos na sabi natin okay? Kaya, so ang pangkalahatang alituntunin, tandaan natin sa Islam, ang talak ay nakakabisa kahit biro. Yan ang tinatawag na tuntunin. Ngunit kung may tunay na kamangmangan at walang layunin makipaghiwalay, may mga fatwa ng mga ulama na nagpapaluwag sa kasong ito, no? Lalo pa para sa mga bagong yakap sa Islam o ignorante talaga sa batas ng Islam hinggil sa talak. Sa ganitong kaso, mainam na lumapit sa isang kwalipikadong scholar o mufti, no, upang suriin ang sitwasyon at issue ang fatwa ayon sa kalagayan doon sa lugar na kanyang kinabibilangan. You know? Marino ba, kapatid? Alhamdulillah, ya Sheikh, na nalinaw. Alhamdulillah. Salamat po.